Okay, good day mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamos, balik tayo dito kila Balderrama. Nandito tayo for today's video mga kamos para magpapalit ng ball race. Ayan, so papalitan na natin ng ball race si Blacky Beat. Ayan, kasama natin siya. Ayan, so first time ko magpapalit ng ball race mga kamos, no? From the past 4 years na paggamit natin kay Blacky Beat. So unang pagkakataon pala natin magpapalit ng ball race. So dito ko napiling magpagawa sa may Balderrama. So isa to sa mga shop na pinagkakatiwalaan ko pagdating sa mga ganitong trabaho ng motor. Ayan, so balik tayo dito kay Balderrama para magpagawa ng ball race. Then discuss ko sa inyo mga kamos later kung ano-ano ba yung mga symptoms o sintomas na kailangan mo na magpalit ng ball race sa mga motor ninyo. So wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So ayan na nga mga kamots, at sinisimulan ng baklasin ni pare ko yung mga dapat baklasin dyan sa pagpapalit ng ball race. Kaya si Maki kasi may ginagawa, ayan, na NMAX. So siya dapat ang titira nyan. Since nagmamadali nga tayo at medyo matagal-tagal yung paggawa nitong pagpapalit ng ball race, yung isang mekaniko na lang muna ang gagawa ng ball race natin. So kahit sino naman dito ang gumawa sa Balderrama mga kamots, so trusted ko naman na yan. Magagaling naman din ng mga gumagawa dito. Again, dito lang sila sa may Herrera. Paglagpas lang ng LRT Tayuman kung papunta kayong Monumento. Ayan. So madadaanan nyo sila dito sa may bandang Herrera Street. Ayan. So gaya na sinabi ko sa inyo kanina mga kamots, i-discuss ko sa inyo yung mga possible signs na kailangan nyo na magpalit ng ball race sa mga motor ninyo. Ayan. So unang-unang sign mga kamos na kailangan nyo na magpalit ng ball race sa mga motor nyo. So based on my experience lang mga kamos, no? So una kong naramdaman na kailangan ko na magpalit ng ball race sa motor ko is kapag pumipreno ako sa may bandang unahan, so sa may unahang preno mga kamos, nakakarinig ako ng lagutok sa may bandang ibabaw ng ano ko, sa may manibela mga kamos, no? So yan yung una ko nararamdaman, yung lagutok pagka pumipreno ako sa unahan. So yan yung unang sign mga kamos na kailangan mo na magpalit ng ball race, lalo na kung medyo may kalakasan yung lagutok. So possible kasi na may tama na yung ball race. So pangalawa mga kamos, dapat nyo i-consider na sign para magpalit na ng ball race mga kamos ay pagka kumakanto na or mahirap nang ikiling yung mga manibela ninyo mga kamos. So hirap na kayong ibaling pakaliwa or pakanan. Malamang sa malamang mga kamots yung ball race nun ay sira na. Then pangatlo mga kamots, ng sign na dapat nyo i-consider na dahilan para magpalit na kayo ng ball race sa mga motor ninyo ay kapag nagwiwiggle-wiggle na yung manibela ninyo. So ano ibig sabihin na nagwiwiggle-wiggle mga kamots, no? Ano ba, sumasayaw ba yan o ano? So ibig sabihin nun mga kamots ay kapag nagwiwiggle-wiggle na yung motor ninyo, subukan nyo magpatakbo ng mga 40 to 50 kilometers mga kamots or higit pa. Then bitawan nyo yung manibela nyo for a few seconds. Then kapag nakita nyo na yung manibela nyo is nagwiwiggle-wiggle, isang sign yan na pagkailangan nyo na magpalit ng ball race sa mga motor ninyo. So delikado yan mga kamos, kaya dapat agapan nyo kaagad yung pagpapalit ng ball race. So yan yung mga tatlong possible na alam ko na kailangan nyo na magpalit ng ball race. So based on my experience lang din yan mga kamos ha. And then pinacheck ko na rin dito kay Maki, yun nga, ball race nga daw ang tama. So nagtugma naman lahat ng mga sinabi niyang reason kung na dapat na magpalit ng ball race, which is yun yung na-experience natin kay Blacky Beat. Ayan. So currently ayan mga kamos, so binabaklas pa rin ni Bossing yung mga tornilyo, yan yung mga dapat baklasin dyan. So sabi ni Bossing mga 30 minutes to 1 hour daw ang paggawa ng ball race. Update ko na lang kayo mamaya mga kamos pagka nabaklas na lahat yan, then pakita ko sa inyo yung lumang ball race ng motor natin. A few moments later. Alright, so ayan mga kamots, bali natanggal na yung mga dapat tanggalin. Ayan, so yung mga pairings, yung headlight, tapos yung batok, and then naputol na rin yung yung sa may manibela. Ayan, so kung makikita nyo mga kamots, ayan dito, ang dumi ng nyo, chassis nyo. So sabi ko kay pare ko ilinisin yung chassis. Para may mga lupa-lupa na. Malapit na tubuan ng halaman yan.
Ayan, so lilinisin na rin yan mga kamots. Tapos ito yung sa may bandang malapit sa ball race natin. Ayan, medyo kinakalawang na nga rin, tapos may mga lupa-lupa pa. So ganyan katagal yan mga kamots. 4 years ba namang hindi naasikaso. Ayan. Meron kang ano dyan, Tay? Nagarit? Alright, so yan mga kamots, bali na tanggal na yung T-post, telescopic fork natin mga kamots. Ayan, so pagbaklas nung T-post mga kamots, naglaglagan yung mga bulitas. Ayan o, naglaglagan. Ayan, so yung mga bulitas naglaglagan na. So indikasyon na talagang may tama na yung ball race nya. Ayan, so yan, kailangan talaga natin siya pagawa mga kamots para iwas aberya. So maigi na pinagawa na rin natin itong ball race natin. Ito yung gagamitin nating ball race para kay Blacky Beat. Santal, original Santal. So 200 plus lang to dito sa Valderrama. Ayan. So medyo may kabigatan lang to. Ayan, original Santal yan mga kamots. So ito yung in-offer sa akin ni Valderrama na pamalit doon sa stock na ball race natin. Ayan. Ayan, so ayan na, sinisimulan ng ikabit ni pare ko yung mga parts ng bago nating ball race. Ayan. So maingat nilang ginagawa yung pagpapalit ng ball race dito mga kamots. Tulad niyan, ayan, may nakasapin na karton doon sa may telescopic fork natin para nga naman hindi magasgasan yung ilalim. And then may ginagamit silang parang tubo para maisaksak maigi yung ball race doon sa may T-post. Thank you. So, bali natanggal na ni bossing yung ano natin mga kamots, yung lumang ball race sa ibabaw tsaka sa ilalim. Ayan. So ito yung kondisyon ng lumang ball race natin, pakita ko sa inyo. Ayan, so talagang kinakalawang na siya mga kamots. Ayan, may grasa pa siya. Ayan, tapos yung mga bulitas yan nagtalsika na. Ayan, so kung mapapansin nyo mga kamos, punong-puno ng grasa yung nilalagay ni bossing. So intended talaga na kailangan maggrasa talaga. Maraming grasa talaga pagdating sa pag-install ng ball race. Ayan, so ayaw naman natin na magkulang sa grasa, kasi pag nagkulang sa grasa yan, doon mag-i-start na mag-build up yung mga kalawang, then magli-lead sa pagka-stack up, titigas. Ayan. So kaya maraming grasa ang nilalagay. So take note nyo lang mga kamos, kapag nagpapagawa kayo ng ball race or kayo mismo ang gumagawa, make sure lang na yung grasang ilalagay nyo is enough or mas maigi more than ilagay ninyong grasa mga kamos. Ayan. So currently ayan, binabalik na ni pare ko yung T-post natin na telescopic fork doon sa talagang dapat niyang kalagyan. Ayan. I'm not sure kung tapos na yan or mayroon pang gagawin. Pero I think na-install na lahat yung parts ng ball race na Santal. Ayan. A few inches later.
Alright, so yan mga kamots, after pala nung ginawa na yun, yung pagkakabit ng T-post, tapos na pala yung installation ng ball race. So bali ang ginagawa na lang ni Parigoy, binabalik na lang yung mga tinanggal, yung mga kaha. Ayan, naibalik na rin yung manibela natin. Ayan, so na-install na yung ball race natin. So mamaya mga kamots, check natin yung after ng ginawa nating installation, pagpapalit ng ball race. Check natin kung meron pang lagutok pagka pumireno tayo sa unahan. Ayan, so yung kasi talaga yung nag-trigger sa akin para magpapalit ng ball race. Ayan, so balikan ko yung mamaya. Alright, so yan mga kamots, bali nakauwi na tayo galing kay Valderrama, no? After natin magpagawa ng ball race, magpapalit ng ball race para kay Blackaby. So bigyan ko lang kayo ng feedback after natin magpagawa ng ball race, no? O magpapalit. So nawala na yung lagutok niya mga kamots, no? Dito sa may bandang manibela after mapalitan ng ball race. And then yung wiggle medyo naging stable na rin, yung nawala na rin yun mga kamots. So naging stable na rin yung manibela natin. So tinest ko yan kanina pa uwi. Ayan, so goods na goods naman yung ginawa natin pagpalit ng ball race dyan sa Valderrama. So shout out kay Valderrama. Solid talaga yung shop niyan mga kamots, no? Napakagaling gumawa ng mga mekaniko. So dyan din pala ako nagpagawa ng front shock repack mga kamots, kung makatatandaan nyo. So ito yung video, so panoorin nyo na lang mga kamots yung ginawa natin pagpapa front shock repack. So dyan din yan sa Valderrama, sa mga nagtatanong, no? So yun lang mga kamots. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba yung mga nagiging cause para magpalit ng ball race, kung ano ba yung mga signs, symptoms na kailangan mo na magpalit ng ball race sa mga motor ninyo, mostly sa Honda Beat FI version 2, and applicable din yan sa Honda Beat FI version 3. So kahit anong motor naman mga kamos, but na experience nyo na yung mga signs na sinabi ko kanina, that's the time na kailangan nyo na magpalit ng ball race sa mga motor nyo. So sana may natutunan kayo sa video na to mga kamos. Muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always. Peace out.